Hello mga ka-Dears in Canada, isang magandang araw sa ating lahat at ayun nga, biyernes na naman dito sa atin sa Calgary, Alberta, Canada ngayon. At ayun, katatapos lang ng isang maghapon nating pagtatrabaho at syempre, masaya tayo mga guys kasi itong week na to ay ito yung ating ika-third month. Tapos kaninang umaga nga ay kinausap tayo ni ating boss manager. Boss manager ang tawag ko dun sa aking head ng aming department. So, pinatawag nga niya tayo kanina sa office niya at para i-congratulate at i-confirm na natapos na natin successfully yung probationary period natin. Grabe mga guys, sobrang bilis ng paglipas ng araw dito sa amin sa Calgary, dito sa Alberta. At ayun nga, sa trabaho namin, dahil sa dami namin ginagawa, hindi ko na malayan na naka 3 months na pala ako. Kung di pa ako ipatawag at kausapin para i-confirm ng boss ko yung probationary period ko, eh hindi ko pa malalaman na lumipas na pala yung 3 months. So ayun nga, masaya tayo kasi syempre kung ano yung matatawag na natin na regular employee na tayo ng company at lahat ng benefits ng isang regular employee dun sa kumpanya namin eh makukuha na natin gaya ng mga insurance, mga medical, mga dental, yan covered na tayo. So, standard policy kasi yun dito sa kapag bago ka sa isang company, kapag nag-undergo ka pa ng training or yung 3 months probationary period, hindi ka pa saklaw ng kanilang mga benefits. So, ayun nga, ngayong natapos na natin successfully in 3 months, ay makakahinga-hinga na tayo ng maluwag kasi nga meron na tayong mga benefits. So, hindi lang naman dito yon sa company namin, parang standard procedure yon ng mga company dito sa Canada. And even naman sa Middle East, may ganun din kami. May tinatawag din kami probationary period. Doon yung period kung saan kailangan mong pagbutihan. Critical period yon para magpakitang gilas ka. Lahat ng nabanggit mo sa ini-interview ka ay yun yung pagkakataon para mapatunayan mo sa kanila na the best fit ka dun sa position na yun. So, yan, medyo crucial talaga yun. Kaya yung iba sobrang happy kapag natatapos nila yung or nalalampasan nila yung probationary period. Yan, gaya natin, syempre sa hirap ng buhay ngayon, sa hirap ng sitwasyon ng mga tao dito ngayon sa Canada na hindi mo alam kung ano yung mga lumalabas na mga lumalabas na mga rules ng immigration. Siyempre kahit permanent resident na tayo, hindi pa rin tayo nakakasigurado sa future natin dito sa Canada. Kaya habang may maganda tayong trabaho, maganda yung sahod natin, dapat minamahal natin. Hindi tayo yung porket nandito na tayo, yung medyo secured na yung trabaho natin, petiks-petiks na lang. So, ayun nga mga guys, na on the way ako ngayon sa workplace ni Mrs. kasi meron pa tayong isang good news. Kung napanood nyo yung mga last video natin, meron yung kasama namin na si Rona ay nagbabaka sakali na makabili or makakuha ng kanyang first ever na kotse dito sa Calgary kasi si Rona ay isang international student at ayun nga, dahil mag-winter na, gusto niyang paghandaan yung winters. One eternity later. So, dito tayo sa TNT. Ito yung TNT na malapit dito sa workplace ni Mrs. at bibili lang tayo saglit ng maliit na cake para meron tayong pa-surprise kay Rona kasama ng kanyang bagong kotse. So, punta tayo dito sa may kanilang dairy o sa bakery nila. Tingin tayo ng maliit na cake. Yan yung nabili nating cake mga guys. Maliit lang yan pero ang mahal. Nasa $13. Raspberry cheesecake. So okay na rin yan. Pa-birthday naman natin kay Rona. So, andito na tayo sa Ford, sa workplace ni Mrs. At ayun nga, sa pagkakalam ko, inabot ng 2 weeks, more than yung bago mapag-decide si Ron at David para makuha tong unit na gusto nila. Siyempre, marami silang mga i-consider like insurances, nag-shop around sila ng mga, kung makakakuha sila ng mga murang insurance. Tapos, siyempre, pros and cons, kung
ano ba ang advantage, disadvantage ng pagkuha ng bagong unit. At ayun nga, humingi rin sila ng mga suggestions sa kagaya namin, sa mga malalapit sa kanila. At ayun, nag-come up na sila sa final decision at ngayon, pag-decision na nila na ilabas na tong parang Ford Escape yata yung napili nila. Pasok na tayo dito sa pisina nila misis. Ang ginagawa. So, asan na? Hindi, mahal yan. $13 yan. Anong pang mahirap? Oh. Andito na ba sila? Andito na sila? Kandila? Hindi nahihingi yan, dear. Sa TNT. Sige. Asan yung unit nila? Asan? Asan ba? So, puntahan muna natin yung unit na napili nila Rona. Di ko pa rin ito nakikita, tsaka wala akong idea kung ano yung kulay, anong variant. So, hanapin natin si Oswald. Isa siyang Pilipino. Siya yung agent nila Rona. So, yun, nakita na natin. So, ito si siya yung agent nila Rona. Oz, ito na? Ito na ba? Hindi pa nila alam na nakaganito. Birthday eh. May birthday Ay ka muna sa vlog. Yan si Oz, yung kanilang agent. Kamusang kliyente yung dalawa? Ayos lang? Hindi makulit? Mabuti. Mabuti naman. Ganda. Tambay muna tayo dito sa loob ng lounge nila. Medyo mainit sa labas mga guys, 34 degrees. Kaya yun nga sabi ko kanina, uso na naman yung sakit dito. Trangkaso. Bago-bago kasi yung timpla ng panahon. At ayun nga, bakit inabot ng almost 2 weeks sila Rona at David mag-decide kasi nga dami nilang mga kinonsider. Yun nga, yung pagkuha kasi ng sasakyan dito, especially bago, matagal-tagal na responsibilidad yan. Di rin biro. Yun nga lang, syempre, may choice naman sila kung either second hand or brand new. So, nag-go for nga sila sa bago kasi nga, sa yung mga experience namin dito kapag ka winter, especially sila mga bago pa lang, first winter nila dito. Ang hirap breakdown sa kalagitnaan ng snow. Especially mga busy ang tao dito, kagaya ko, pagka nagka-problema sila, di ko kagad sila ma-respondihan kasi nga syempre sa trabaho natin. So, wala naman akong issue sa second hand na kotse. Nanggaling din naman ako doon, kaya nga lang yung naging experience ko, i-share ko sa kanila. At ayun, hindi pa rin naman sila ganun ka-experienceadong driver. Kumbaga, syempre mga bata pa sila, yung experience nila sa pagdadrive, especially dito sa Canada, hindi pa ganun ka-hinog, kumbaga. So, ang sinuggest na lang namin is, yun na nga, kung kaya naman ng budget nila, doon na lang sila sa bago. Isa pa, pagka bagong unit mo, makakatipid ka ng malaki, especially sa service. Ayun. So, yun. Tapos na yata sila Rona. Puntahan muna natin at lalabas na yung mga yun. So, ganito dito kapag nakakakuha ng sasakyan. Pag hindi bell, busina. So, pag newcomer ako, halimbawa, ano yung mga For newcomer, ang kailangan lang may driver's license, kind of province driver's license. Mm-hmm. And then if you have that, you just have to get insurance and then you're good. So, Pero the insurance is the hardest part because when you're newcomers, you don't have a driver history here. Yeah. So kung minsan yung mga payments 400-500 monthly.
And then yung approval, yung Approval. chances of approval Yun. kapag newcomer. Pag newcomer, Hmm. depende. May program kasi kami para sa newcomer. Oh, Or, nice. iba-iba. Kung minsan wala, Hmm. kung minsan... Pero kung sa bank, mas mahirap. Mm. Nice. Kuya, di-delete mo na yung isang post mo na Bronco. Ay, hindi. Part 2 to eh. Part part 2. two. Kwento yun, may kwento yun. Oo. So, ayun nga. Kamusta ang feeling? Pakiramdam? Masaya. Hirap ba? Struggle? Magbili. Struggle Oo. kasi hirap mag-decide. Especially Budget constraints. Oo. Pero, Nabot din kahit 2 weeks, no? 2 weeks. Pero at least mas maganda to. Mas kursunada ko yung ano niya. Yung trim. Tsaka yung una na pinapili na sasakyan, Oo. hirap pala siya. Malaki siya talaga. Hindi niya Ah. sinasabi sa akin kasi akala niya magagalit ako or kasi parang gusto niya na yun. gusto ko yung sasakyan. Mm. Pero in the first place, siya yung iniisip ko kung paano niya i-drive yung sasakyan. Kasi syempre siya yung Driver. Pero process, Ford McLean. Or McLean. Good. Ford Goods ba McLean. goods? Sobrang goods. Oo. Hindi, over 10. ako naniniwala ko na eh. Kaya siguro hindi kayo medyo nahirapan kayo noong una sa requirements kasi Bronco. Medyo mabigat medyo talaga. mabigat. Oh, hindi, parang ito talaga yung para sa inyo. Pati insurance, Oo. kasi kailangan mong isipin. Oo. Kasi monthly yung bayad ng insurance dito, which is mandatory siya. Napaganda pa tuloy. Gusto ko yung ano niya eh. Kulay. Tapos patent natin kay Hindi ata kasama yung tint eh, no? Hindi. Patent natin kay Your Tint Guy. Your tint guy. So yun nga, mga requirements? Sa pagkuha ng Oh, kotse. pagka, halimbawa, kung newcomer ako, Pera. tapos, newcomer ka, tapos international student, di ba mahirap? Di ba? Siyempre, wala pang credit history, di ba? Oo, pero nung chinek naman nila, nag-hard check sila, Oo. okay naman. Ako, nakaka 8 months na ako dito, siya 4 months. Yeah, kasi yung sasakyan nakapangalan sa amin dalawa, so Ah. nag-base sila dun sa credit score namin dalawa. Tsaka ang hinihingi nila kung student ka, Permit. permit, Ah. hanggang kailan yung visa mo. Mm. Kasi for now, binigay sa amin is Up until, valid yung visa. Visa. Okay. Pero at least na rin, kung malaki din na itulong ng McLean, no? Oo. Na, mas smooth. sobrang smooth ng, ng Kayo lang kasi inaantay eh. Kung kaya to ng isang araw eh. Yun nga lang, nahirapan tayo sa insurance. Sa insurance naman, kasi nagsha-shop around ako Oo. kasi syempre gusto ko maka-close ng deal na sobrang Baba. Maba. mura, na okay. Which is ayun, nakakita ako, cooperators naman. So, pinaghahandaan nyo na yung winter, Oo, yung winter. Oo, yun. Kasi kung syempre, hindi naman winter, kaya naman dito na mag-commute talaga. Sobrang accessible. Pero pag winter, yun lang yung medyo mahirap. Kasi at least naranasan kasi nila Ron na yung nung negative 40. negative 40. So, kararating lang niya nun. Sobrang hirap. Oo. Sumpa. Pakita natin yung loob ng Kuya. Escape Ay, sige, ng sige. 2024. Car tour. Car tour tayo. Kasi parang nainggit tuloy ako Leather na pala to Oh, Yung sa amin hindi pa. So, ganun pa din. Ang bang na-improve dito? Lumaki yung screen. Ilang inches to, David? Yung sinabi sa inyo? wala binanggit Wala. sa amin. Ganda Nako. Tapos, andito na yung start-stop. Yung sa amin, nandito sa gilid pa. Tapos, yan leather. Sunroof. Tapos, ano pa ba ang nabago? Heated seat na rin Tsaka steering wheel. Ako, mapapasarap ka ng pagdadrive sa winter talaga nito, David. Tsaka mukhang komportable yung upuan. Ayun. May passenger ka agad, David. Meron kuya. Rona, ito na yung pangarap mo, yung may Ba't dalawa? Dalawa talaga? Galing Pangarap. Isang buo na. Ay, isang buo na? Ganda natupad. At least kita mo nga, daming pangarap ang natutupad dito. Sa Pilipinas, magkano yung ganito? May idea kayo? Territory. Parang territory. Anong nito? Ang 1.3 to 1.4. niya, katumbas niya. Ang katumbas niya is
territory. Tsaka mahal lang Ford talaga sa atin, pati pyesa. So yun nga mga guys, hanggang dito na lang muna itong ating video. At see you na lang ulit sa susunod ng mga vlogs natin. At ayun si Mrs. Mag-out na yan maya-maya. Thank you sa pagtulong, Bill. At marami kang napasaya. Shout out si Mr. Adam. Kung napapanood man niya tong video, siguro di niya naiintindihan, pero from the bottom of our heart, maraming salamat sa tulong nila, sa mahabang pasensya. Kasi yun nga, matagal yung inabot sa pagdi-decide eh. Pero at least andito na. Makakapag-drive na sila dito sa... Grabe yung amo namin, siya talaga yung hindi bumata. Ngayon, mabait talaga yung amo nila dito. Siya pa yung nangungulit talaga na yun, ayusin na, tapusin na para... Sabi niya, I cannot let your family to go to other dealership. Gusto niya yung mga kapamilya ni Mrs. na nandito sa Canada, Ford lang, Ford McLean.